Magdi-December na naman, wala pa rin na. Ayan ay pangkaraniwan na lamang nakaluloko ng oil company yan. Kapag kinatalakay na yung usapin ng petition ng perito, ay magkakaroon sila ng tinatawag na rollback na 50 centavos. Pero kapag nakapagbigay sila ng 50 centavos at medyo tahimik na naman yung issue at nabasag na naman yung petition ng perito sa amin para sirain kami sa taong bayan, ay yung 50 centavos nila, susuplian naman ng pagtaas doon ng isang piso, 3 pesos. Kaya yan yung sistema na ginagawa ng oil company. Kaya yun nga yung sinasabi natin, yung Department of Energy, hindi man lamang nagbabantay o nagre-report sa katulad namin sa akin ng Bangko Sector, bakit gano'n na lamang kami nakikita at puro taas na lamang ay piso 150. At hindi nakikita ng Department of Energy yun. Kaya ang point namin dito, dahil halos sila mag-isang taon na ang aking inayin dapat talaga ay ibigay na yung hinihilig natin na 1 peso. At kaya naman, dinadaan naman namin sa mga tamang proseso yan dahil sinasabi nila na dadaan yan sa mga pag-hearing, etc. Yan ay hinihintay natin. Pero nag-file din kami ng petition, yung provisional increase ng pamasahe na para ba yung pinahiram namin na 150 ay bagyan din namin ng unti-unti dahil hindi naman talaga tuloy-tuloy yung pagtaas. Dahil nung araw kasi ay 21 pesos, bumulong sa 49 pesos yan. At yun na tinatawag natin na hindi naman nagkaroon ng pagtaas ng pamasahe noon. Ang original na pamasahe pa noon, 8 pesos. Pero nung 49 pesos, bumulong sila ng 21 pesos per liter. Nagpa-3 pesos kami ng rollback ng provisional tax. Ibig sabihin, pagka nagkakaroon ng rollback operation ng langis, benefit ng taong bayan ay doon lamang sa pamasahe. Pero ngayon naman ay tumataas naman yung presyo ng langis at kita-kita naman ng taong bayan niya. Ay unti-unti rin naman namin dapat na pansamantala rin namin batiin yung professional rollback. At ngayon po naman ay professional increase naman na 50 centavos hanggang hinihilingan ng ating issue. Yung fiber yung binanggit mo na sana may hiling kayo at banta rin na hindi pagibigyan ng LRT yung petisyon. Magtigil pa para matapos ako. Number 1 ay matagal na namin kinano yan at may mga sunod-sunod na mga meeting naman. Pero hanggang sa ngayon wala pang nagagawa ang ating pamahalaan. Kaya yung matagal na namin na nakapinpin na tinatawag na nationwide transport system ay lumabas yan ay tatlong issue yung aming dadalhin na hindi nagawa ng pamamaraan ng aming pamahalaan. Number 1, yung Department Order ng DOTC, Department Order 2008-39 na nagpapataw ng 600% na pagtaas ng fine and penalty doon sa mga tinatawag natin ng mga huli ng LTO. At saka masakit pa doon ay may revoke yung panghuli na hindi ata naman makatarunan yung ganun. At hindi dumaan sa public hearing sa Kongreso, kundi Department Order yan na alam naman natin yan. Ang pangatlo ay
yung matagal na nire-request yung single ticketing sa Metro Manila na dapat ay may special law na sundin yung batas. Yung isa lamang ang dapat na ticket na gagamitin dito sa loob ng Metro Manila at yung LTO naman sa labas ng Metro Manila. Pero wala pang nagagawa yan. Kaya ang amin dito, dahil marami na sa amin ang narirevokal lisensya, marami na ang halos wala na kami kinikita sa gawa ng local government at ito pa yung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Kaya pinag-uusapan namin ngayon ng grupo at kami nga po yung narito sa Mindanao na ginawa ng Minuto. Pinabalakay namin na may possibility na kami ay magkakaroon ng transport strike bago dumating ang komisyon. At ito ay dapat ay bigyan naman ng pagkakataon ng ating pamahalaan na ito ay obserbahan. Lalo-lalo na rin po ngayon. Nanawagan pa ako dito sa ating bagong presidente-elect na si Noynoy na ito sana ang aming problema ay mabigyan kaagad ng solusyon at talagang napakatagal na at wala na halos wala nang kinikita ang ating Ibig sabihin, parang kasalubungin natin yung pag-ibig ngayon sakali bago matapos ang buwan. Oo, pwedeng pumunta doon sa ganong issue para makita rin niya yung talagang totally na problema ng hanay ng transport sector. At hindi naman natin sinasabi na sinasalubong natin, kundi matagal na yan ang nakaplano. At hindi lang, na-check mo lamang doon sa parte ng panunumpa ng ating bagong elect na presidente. Pero hindi yan parte ng pagsalubong bilang siya ay isa. Kundi yan ay matagal ng issue na dapat ay pag-aralan ng ating bagong presidente-elect dahil hindi nagawa ng pamamaraan yan ang solusyon ng nakalipas na presidente. So, okay na po. Congressman, meron lang tayo ng pusunod ng sector. Dapat matalakay sa pag-aralan yung legality. Kasi nakalapan niya kami ng ilaga, mga pinipinitang na iba't ibang violation, samantalang pinatutukan naman nila yung ilaga. At yung point na namin. Dapat naman illegal yun, dahil hindi tumaan sa pagkakita ng yun. Dapat hindi sila yung mag-pay kung magkano yung dapat bayaran sa public hearing sa Kongreso. At yung Kongreso ngayon ang pag-aaralan niya sa pamamagitan may public hearing nila na kung sa amin sa Kongreso. Wala tayo sa Pero hindi tumaan niya kung hindi tumaan lamang sa pamamagitan ng Department of Health. Na sinasabi nito sa public hearing order ng Kongreso ang tumataan sa public hearing sa Kongreso. Violation ko lamang halimbawa ay yung tinatawag na obstruction. Nahuli ngayon ako ng Professor sa isang tipo. Tatlong buwan halimbawa, pinaginitan ako, inunti-unit ako ng obstruction. Suspendido na ako ng 2 buwan, 1,500 na. Pag nahuli ako ng pangatlo, 6 na buwan na yung aking suspension kung violation mo pa rin na yung obstruction. Dahil pagdating mo ng pang-apat, 5,000 na